Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Efeso chapter 3, verses 1 to 13. Itutuloy po natin ang ating pag-aaral. Bago po natin basahin ay lumapit po tayo sa Panginoon. Habang kami ay nagpapasalamat, Panginoon, at nagpupuri sa pribilehiyo na ibinibigay mo sa amin na ikaw ay nangungusap sa iyong iglesia. Nakikita namin, Panginoon, ang aming mga sarili na hindi namin kayang tanggapin at maunawa ng mga ito, Panginoon. Dahil sa aming mga sarili, imposible. Ikaw lamang, Panginoon, ang may power na tunawin ang aming mga puso na pinatigas ng kasalanan. Ikaw lamang, Panginoon, na may kapangyarihan na i-enlighten ang aming mga kaisipan. Ikaw lamang, Panginoon, ang may power na bigyan kami ng kalakasan upang matransform ang aming mga buhay sa wangis ng aming Panginoon Jesus. Kaya naman, nagdidepende kami, Panginoon, maging gracious at merciful ka sa amin. Ang Holy Spirit ay kumilos habang kami po ay nag-aaral at i-glorify ang aming Panginoong Jesus, ang iyong pangalan, at i-edify mo ang iyong church. Iangat mo po ang aming pananampalataya at magligtas ka, Panginoon, sa mga kaluluwang wala pa sa aming Panginoong Jesus. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Basahin po natin verses 1 to 13, isang bloke. Verse 1, dahil dito, akong si Pablo ay bilanggo ni Kristo Jesus, alang-alang sa inyong mga hentil. Kung tunay na inyong narinig ang pagkakatiwala ng biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin para sa inyo, na sa pamamagitan ng pahayag ay ipinaalam sa akin ang hiwaga, gaya ng nauna kong isinulat sa iilang mga salita. Sa inyong pagbasa ay maunawaan ninyo ang aking pagkaunawa, insight, sa hiwaga ni Kristo. Sa naunang salinlahi ay hindi ito ipinaalam sa mga anak ng mga tao, na gaya ngayon na ipinahayag na sa kanyang mga banal na apostol at propeta sa pamamagitan ng Espiritu, na ang mga hentil ay mga kapwa tagapagmana at mga bahagi ng iisang katawan at mga kabahagi sa pangako kay Kristo. Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Verse 7, tungkol sa Ebanghelyong ito, ako'y naging lingkod ayon sa kaloob ng biyaya ng Diyos, na sa akin ay ibinigay ayon sa paggawa ng kanyang kapangyarihan. Bagaman ako ang pinakahamak sa lahat ng mga banal, ang biyayang ito ay binigay sa akin upang ipangaral sa mga hentil ang mga hindi masukat na mga kayamanan ni Kristo, at maliwanagan ang lahat ng mga tao kung ano ang pagiging katiwala, planong hiwaga na sa lahat ng panahon ay inilihim ng Diyos na lumalang ng lahat ng mga bagay. Verse 10, upang sa pamamagitan ng iglesia ay maipaalam ngayon sa mga pinuno at sa mga kapamahalaan sa sangkalangitan ang iba't ibang anyo ng karunungan ng Diyos. Ito ay ayon sa walang hanggang panukala sa kanyang ginawa kay Kristo Jesus na Panginoon natin, na sa kanya'y makakalapit tayo sa Diyos na may lakas ng loob at pagtitiwala sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Last verse.
Kaya't hinihiling ko na huwag kayong manlupaypay sa mga pagdurusa ko dahil sa inyo na ito'y para sa inyong kaluwalhatian. Ang mga bersikulong ating binasa ay tugon ni Apostol Pablo sa radical na katotohanang kanyang isinulat, binanggit sa second half ng chapter 2, na sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Yesus sa krus ay pinawalang bisa na niya ang mga kautusan ni Moses sa Old Testament, na ito po ang naghiwalay sa mga hentil, hindi lamang sa Diyos, kundi pati sa bayan ng Diyos, sa mga Hudyo. Sa pamamagitan lamang ng pananampalataya ngayon kay Jesus, magkakaroon ng equal standing ang mga hentil at Hudyo sa iglesia ng Panginoon, ang bagong humanity na itinatayo ng ating Panginoong Yesus. Wala na ang Israel bilang isang chosen nation of God. Ang katuparan ng Israel sa Old Testament ay ang church sa New Testament. Kung maalala po natin kung gaano katindi ang pag-aaway ng mga hentil at Hudyo noon, kung ano ang layunin ng mga kautusan ni Moses, maunawaan po natin kung bakit ganito kaimportante kay Pablo na ulitin muli ang ilang mga katotohanan na binanggit na niya at ipakita sa atin ang kanyang role bilang piniling apostol ng Panginoon para sa mga hentil. Sa verses 1 to 13, sinabi ni Pablo ang dalawang regalong biyaya ng Panginoon sa kanya. Ito ay paraan niya upang ipaliwanag ang kanyang sarili. Kung ano ba ang kanyang role, ano ang kanyang gagawin, base sa plano ng Panginoon na siya ay piniling apostol para sa mga hentil. Nakita po natin sa verses 2 to 6, sinabi ni Pablo ang mensahe ng biyaya na kanyang ipinahayag sa mga Ephesians, na ang mabuting balitang ito, ang hiwaga ni Jesus, na ito ay tungkol sa church, ang bagong humanity na itinatayo ng Panginoon. Ang sabi nga, ito ay direct revelation ng Panginoon sa Kanya. Ang mensahe na Kanyang ipinapahayag ay hindi po galing kay Apostol Pablo. Ang mabuting balita ay galing po sa Panginoon. Nakita natin na ang mensahe na Kanyang ipinapahayag ay siya rin ang nag-define, nag-transform, nag-empower kay Apostol Pablo, nagbigay ng direction sa buhay ni Apostol Pablo sa tulong ng Holy Spirit. Ito po ang reason kung bakit sa kabila ng kanyang paghihirap sa loob po ng kulungan, ay siya po ay masaya at grateful sa Panginoon. Dahil ang mabuting balita, ang mensahe na kanyang ipinapahayag, ang nagde-define sa kanyang buhay, sa kanyang ministry, na nagbibigay ng tamang perspective sa kanyang kasalukuyang paghihirap, na kahit ang kanyang paghihirap ay biyaya ng Panginoon, pribilehiyo na ibinibigay ng Panginoon sa kanya. Ganon din sa atin, tayong mga mananampalataya. Kapag tayo ay saturated ng Word of God, kinumit natin ang ating buhay sa lifetime na pag-aaral ng salita ng Panginoon, at sa tulong ng Holy Spirit ay i-empower
ang kanyang salita sa ating mga buhay, magiging kamukha po natin hindi lamang ang ating Panginoong Yesus, kundi ang ating apostol, si Apostol Pablo, na tayo po ngayon ay mabubuhay by faith. Hindi ang sitwasyon natin, mabuti man o masama, hindi ang mga taong nakapaligid sa atin ang magkokontrol sa quality ng ating buhay. Ang salita ng Panginoon ang mag-empower at mag-define sa quality ng buhay natin. Mabubuhay tayo by faith, anumang sitwasyon na kinaroroonan natin. Magkakaroon ng transformation. Ang ganitong pagbabago ay nangyayari po paunti-unti kapag araw-araw ay kinocommit natin ang ating sarili sa pag-aaral, pag-meditate, at pag-pray ng salita ng Panginoon. Wala pong ibang paraan at walang shortcut. Sa verses 7 to 9 na ating tinignan noong nakaraang linggo, binanggit naman ni Pablo ang ikalawang regalong biyaya ng Panginoon sa kanya. Ito ay ang pagiging lingkod, preacher ng mabuting balita para sa mga hentil. Dinitalye ni Apostol Pablo ang layunin ng kanyang ministry na ito ay upang maliwanagan ang lahat ng mga tao, manampalataya kay Kristo ang mga tao, Hudyo man o hentil, at sa pamamagitan ng pakikipag-isa nila kay Jesus, ay itatayo ng Panginoong Jesus ang bagong humanity, ang church. At sabi ni Pablo, ito ay plano na ng Diyos ito bago pa ang lahat. At dahil ito ang plano ng Diyos, ito ang ini-execute niya. Ito ang ginagawa niya sa ating kasaysayan. Ang ipahayag ang mabuting balita, i-build ang kanyang church, i-build ang bagong humanity. Sa layuning ito, ang pagtatayo ng Iglesia ng Panginoong Yesus, inilaan ni Pablo ang kanyang buhay. Willing siyang mag-suffer, magawa lamang niya ang ministry, ang kalooban ng Panginoon sa kanyang buhay. Ang kanyang pagkabilanggo, ang patunay kung gaano kahalaga sa kanya ang layunin ng Panginoon na itayo ang kanyang iglesia, ang iglesia ng Panginoon sa pamamagitan po ng pagpapahayag ng mabuting balita. Sinasabi po sa atin kung ano ang magiging role ng church sa ating buhay. Kung ibinigay ng Panginoong Yesus ang kanyang buhay alang-alang sa kanyang iglesia, kung willing makulong si Apostol Pablo para sa ikasusulong ng kanyang iglesia, kung ganito kahalaga ang church sa ating Panginoong Yesus at kay Apostol Pablo, hindi ba dapat ganito rin ang pagbibigay natin ng halaga sa iglesia ng Panginoon, especially sa ating lokal na iglesia? Ang local church dapat ang maging sentro ng ating buhay. Ang katotohanan ito ang magpapalinaw sa ating mga isip na ang ginagawa po natin sa ating lokal na iglesia, ang ministry, base sa iba't ibang kaloob na ibinigay ng Panginoon sa atin para sa ikalalago ng gawain ng Panginoon, ang commitment natin sa ating local church, sinasabi po sa atin na hindi lamang ito iisa sa marami nating
ginagawa. Hindi po. Ang sinasabi sa atin, ang ating commitment at ginagawa sa ating lokal na iglesia, ito po ang pinaka-importante sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Sa lahat ng ginagawa natin sa ating mga buhay, sa labas o loob man ng iglesia, lahat ng mga ito ay mag-i-stop. Temporary lang ang mga iyan. Maliban po sa iglesia ng Panginoon na magpapatuloy sa pangwalang hanggan. Ito po ay magbibigay ng mataas na pagtingin sa ating ginagawa sa ating local church. Bibigyan tayo ng kaisipan na mataas pala ang value ng ginagawa natin para sa iglesia ng Panginoon. Kung ikaw ay isang professing Christian, sinasabi mo na ikaw ay nanampalataya na kay Jesus, hindi lang plano ng Panginoon na iligtas ka. Kasama din sa plano ng Panginoon ay ang isama ka sa kanyang itinatayong iglesia. Merong mas malaking plano ang Panginoon. Hindi lamang ang magligtas ng individual na mga makasalanan. Ang ultimate na plano ng Panginoon ay magtayo ng bagong humanity, ang kanyang church, na mapapasa ilalim sa pamumuno ng ating Panginoong Yesus. Kaya ang panawagan ng Panginoon ay kung sinasabi mong ikaw ay mananampalataya, i-commit mo ang iyong buhay sa isang lokal na iglesia, kung saan magiging useful ka para sa ikasusulong ng gawain ng Panginoong Yesus. Ayon kay Apostol Pablo, ibinigay ang ministry sa kanya ng Panginoon ayon sa paggawa ng kapangyarihan ng Diyos. Hindi lang po sinasabi sa atin na ang Panginoon ang nagtatayo ng kanyang iglesia at si Apostol Pablo ay isa lamang instrumento na ginagamit ng Panginoon. Sinasabi rin sa atin na sa ministry po, sa paglilingkod ni Apostol Pablo, ang Panginoon din ang nagsusupply ng power, ng strength, ng kalakasan upang magawa po ni Apostol Pablo ang kanyang ministry ng merong joy, na merong saya, kahit sa gitna po ng maraming problema at pagsubok. Magpapatuloy at matatapos niya ang ministry na ibinigay ng Panginoon sa kanya dahil ang Panginoon ang nagbibigay ng strength sa kanya. Masisilip po natin yan sa verse 8 at ito ang magiging sentro ng ating pag-aaral. Kung titignan po natin ang ating mga Biblia sa verse 8, pansinin po natin, bagaman ako ang pinakahamak sa lahat ng mga banal. Makikita po natin dito kung papaano po nakikita ni Apostol Pablo ang kanyang sarili. At sa kung papaano niya nakikita ang kanyang sarili, directly connected yan sa kanyang usefulness, sa kanyang kapangyarihan na ibinibigay ng Panginoon. Kung titingnan lang po natin sa ating Tagalog Bible, hindi natin makukuha yung kaisipan ni Apostol Pablo. Sa English Standard Version, ganito po yung pagkasabi, to me, though I am the very least of all the saints. Tingnan niyo po yung ginamit niya na phrase, very least. Sa salitang very least, kung babalikan po natin sa original na pagkasulat sa Greek,
Ang sinasabi po o ang intention ni Apostol Pablo ay ganito. Kinuha niya ang isang superlative na pinakahamak. Dapat ito na po ang dulo. Pinakahamak, dapat wala nang kasunod ito. At hindi pa nakontento si Apostol Pablo, kinuha niya ang superlative na pinakahamak, yung list, at ikinumpara niya ang kanyang sarili. At ang sinasabi niya ngayon, mas hamak pa siya sa pinakahamak sa lahat ng mga mananampalataya. Kaya sa English, makikita po natin ang pagkasulat, very least. At makikita po natin dito kung paano po nakikita ni Apostol Pablo ang kanyang sarili. Hindi lamang niya nakikita na siya ang pinakahamak, pinakamakasalanan sa lahat ng mga mananampalataya. Ang sinasabi niya, siya ay mas hamak, mas makasalanan sa pinakamakasalanan sa lahat ng mananampalataya. Ang makikita po natin dito, dinidiin ni Apostol Pablo na siya ay lubhang masama. Damang-dama ni Apostol Pablo ang kanyang pagkamakasalanan. Hindi lamang ito isang teorya na dahil ito ang sinasabi ng Bible, ay ako nga ay makasalanan. Hindi. Nadarama at totoo kay Apostol Pablo na siya nga ay makasalanan. At hindi lamang basta makasalanan, siya po ay mas makasalanan sa pinaka-makasalanang mananampalataya. Hindi po sinasabi ni Apostol Pablo na nakilala niya lahat ng mga mananampalataya noon at ikinumpara niya ang kanyang sarili at nakita nga niya na siya nga ang pinakamasama. Hindi po. Si John Stott sa kanyang commentary, sabi niya, makikita natin kay Apostol Pablo ang picture ng isang taong kinoconvict ng Holy Spirit sa kanyang kasalanan. Isang taong ginising ng Holy Spirit ang kanyang conscience na nakikita niya ngayon ng malinaw ang mga kasalanan sa kanyang puso, ang kanyang ginagawang mga kasalanan na dahil sa sobrang pagkamakasalanan ngayon na nakikita niya sa kanyang puso, inalis niya ang lahat ng comparison. Ang nakikita lang niyang makasalanan ngayon ay ang kanyang sarili. Kaya naman kay Apostol Pablo, minamagnify niya ang grace ng Panginoon sa kanyang buhay. Paulit-ulit niyang binabanggit ang salitang biyaya sa ating mga binasang bersikulo. At ito po ay tunay na nararamdaman, damang-dama ni Apostol Pablo ang biyaya ng Diyos. Ang sabi nga, ang mensahe na kanyang ipinapahayag, paano niya dinidescribe? Mensahe ng biyaya. Ang pagbibigay ng mensaheng ito ng Panginoon sa pamamagitan ng direct revelation, paano niya dinidescribe? Ito ay isang biyaya mula sa Diyos. At kahit ang ministry na ibinigay ng Panginoon sa kanya, ang sabi nga ito ay biyaya din ng Panginoon. Kaya naman, ang biyaya ng Panginoon din, ang magsisilbing kapangyarihan niya, ang magsusupply ng power sa kanyang buhay upang paglingkuran niya ang Panginoon. Dahil nakikitang malinaw ni Apostol Pablo ang lubhang pagkamakasalanan niya sa harapan ng Diyos, na malinaw po sa kanya na ang tanging deserve niya ay kapahamakan sa impyerno, nakikita niyang malinaw ngayon. At damang-dama rin niya ang biyaya ng Panginoon sa kanyang buhay. Dahil nakikita niya ang kanyang sarili na
totally undeserving, ngunit pinagkalooban ng saganang biyaya ng Panginoon, grateful si Apostol Pablo. Ito yung sinasabi ni Nehemiah na ang saya, ang joy natin sa Panginoon, ang ating strength. Na kapag na-appreciate natin ng tunay ang biyaya ng Panginoon, ito yung magbibigay ng joy sa atin. At ang joy natin ang magbibigay ng power, strength natin upang paglingkuran natin ang Panginoon sa ministry na ibinigay niya sa bawat isa sa atin. Patunay po sa kanyang kalagayan na kahit ang ministry ang dahilan kung bakit siya po ay nakakulong, ay siya po ay grateful, nagpapasalamat pa rin sa Panginoon. Ganito po natin nararanasan ang kapangyarihan ng Panginoon sa buhay natin. Kapag malinaw sa atin, sa tulong ng Holy Spirit, hindi po natin kaya ito sa ating mga sarili lamang. Sa tulong ng Holy Spirit, ipakita sa atin na tayo ay makasalanan, i-convict tayo ng Holy Spirit sa ating mga kasalanan, malinaw nating ma-appreciate at makikita sa tulong din ng Holy Spirit ang biyaya ng Panginoon sa atin. Ang iba't ibang blessings, gospel blessings na nakamit ng Panginoong Hesus para sa atin. At ang ganitong klaseng estado sa isang mananampalataya, magdudulot po yan ng pagpapasalamat. Mag-worship ang ating mga puso. At ang ganitong klaseng pagpapasalamat, alam niyo po ba, kaya niyang i-overcome anumang pagsubok, anumang paghihirap na ating mararanasan sa mundong ito ng merong joy. Kaya magpapatuloy ang isang mananampalataya sa paglilingkod. Dahil lang nagsusupply ng power sa kanya ay ang biyaya ng Panginoon. Isang patunay po sa unang Korinto, chapter 15, verses 9 and 10, basahin ko po. Sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol, si Apostol Pablo po ang nagsasalita. At hindi karapat-dapat. Ito yung paulit-ulit nating nakikita. Nakikita niya ang kanyang sarili na makasalanan. At hindi karapat-dapat na tawaging apostol sapagkat inusig ko ang iglesia ng Diyos. Verse 10, ito po yung gusto kong masilip natin. Subalit sa pamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ay ako. At ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Sa halip, ako'y naglingkod ng higit kesa kanilang lahat. Bagaman hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos sa akin. Mali ang kaisipan ng marami na kung ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Ito ay libreng kaloob ng Panginoon na ibinibigay na libre sa isang taong mananampalataya kay Kristo, magiging tamad ang isang mananampalataya. Hindi yan magsiserve. Ang sinasabi ni Apostol Pablo na dahil nakikita niya ang kanyang sarili na isang makasalanan at hindi karapat-dapat na maging apostol, hindi karapat-dapat sa kaligtasan, ang biyaya ng Panginoon ngayon ang nagtutulak sa kanya na maglingkod. At ang sabi pa niya, siya ang pinaka maraming nagawa sa lahat ng mga apostol. Siya ang pinaka masipag. At dahil yon sa biyaya ng Panginoon sa kanyang buhay. Ang ibig sabihin po, ang isang Kristiyano na naunawaan po niya ang biyaya ng Panginoon sa kanyang buhay, itutulak siyang maging masigasig.
na maglingkod. Masayang maglilingkod sa Panginoon. Kapag missing, nawawala ang grace sa buhay ng isang mananampalataya, makikita natin ang pagiging tamad. Walang pakialam sa gawain ng Panginoon. Nagrereklamo palagi sa gawain ng Panginoon. Walang malasakit. Pero kapag ang biyaya ng Panginoon ay naunawa ng isang mananampalataya, makikita mo yung sigasig niya. At hindi lang siya basta naglilingkod, masaya siyang naglilingkod. At makikita natin, magpapatuloy siya hanggang sa wakas. Alam po ba natin na ang mga paghihirap sa ministry ng bawat isang mananampalataya ay nakatakda na. Nakatakda na yung mga paghihirap na ating pagdadaanan sa ating paglilingkod. Sa Gawa, chapter 9, verses 15 and 16, ito yung tagpo kung saan kinausap ng Panginoon si Ananias dahil si Saul, si Apostol Pablo, ay tinawag ng Panginoon siya nananampalataya. At ito yung sitwasyon na binulag siya ng Panginoon. Sa 15, ito yung revelation ng Panginoon kay Ananias. Datapwat sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka, puntahan mo si Saul, sapagkat siya'y sisidlang hirang sa akin upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hentil. Ito yung ministry na ibinigay ng Panginoon kay Apostol Pablo at ng mga hari at ng mga anak ni Israel. Ito pa yung pangalawa. Ito yung gusto kong masilip po natin. Verse 16. Sapagkat sa kanya'y aking ipakikilala kung gaano karaming mga bagay ang dapat niyang tiisin dahil sa aking pangalan. Sinasabi sa atin, at ito yung napag-aralan po natin sa Efeso chapter 2, verse 10. Sa isang tunay na nanampalataya kay Jesus, alam po natin na inihanda na ng Diyos ang ating ministry. Yung mga mabubuting gawa na ating lalakaran, yung mga ministries na ating gagawin para sa ikasusulong ng kingdom ng Panginoon. Alam po natin yan, na nakahanda na. Base yan sa mga spiritual na kaloob na ibinigay sa bawat isa sa atin. Ang nakakalimutan natin, pati yung mga paghihirap na kasama sa ministry na binigay sa atin ng Panginoon, ay nakasulat na rin, inihanda na rin ng Panginoon. Hindi lang ang ating mga ministry ang inihanda na ng Panginoon bago pa ang lahat, kundi pati yung suffering natin, mga paghihirap natin na kasama ng ating ministry. Si Brian Chappell ang nagsabi, no genuine calling is without genuine pain. No genuine calling is without genuine pain. Kapag tinawag tayo ng Panginoon sa isang ministry, expect natin, merong pain yan, paghihirap, suffering. Si Richard Phillips sa kanyang commentary, ang sabi nga, masyadong marami ang mga paghihirap sa ministry, kaya masyadong malakas ang incentive na ma-discourage at tumigil tayo sa paglilingkod. Ang sabi pa ni Brian Chappell sa kanyang commentary, hindi sapat ang willing lang tayong maglingkod. Hindi sapat na willing tayong mag-sacrifice. Hindi sapat na masipag lang tayo. Posible, ang sabi nga ni Brian Chappell sa kanyang commentary, na ang isang mananampalataya ay maglingkod siya sa loob ng maikling panahon, na merong sigasig at merong saya. Pero darating
ang time na haharap siya sa maraming obstacles, difficulties, opposition sa kanyang ministry, iba't ibang trials na kasama sa pagtawag ng Panginoon sa kanya, at kung papaano tayo tutugon sa ganitong klaseng situation, makikita natin yung tunay na strength ng ating pananampalataya. Yung tunay na strength ng ating pananampalataya. Ang isang mananampalataya na naglilingkod na nakadepende sa kanyang sariling kalakasan sa paggawa sa ministry, the moment na mahirapan yan, madali yan madi-discourage. Madali yan magrereklamo at tatalikod. Dahil wala siyang power. Ang isang mananampalataya na ang biyaya ng Panginoon ang nagbibigay ng strength sa kanya, power. Magpapatuloy yan sa paglilingkod sa kabila ng maraming obstacles. Dahil lang biyaya ng Panginoon ang nagbibigay ng strength sa kanya. Kaya kaya niyang i-overcome anumang pagsubok na merong kasiyahan. Kaya magpapatuloy siya sa kanyang paglilingkod. Ngayon po nating masisilip. Sa ministry, hindi po sapat yung may alam ka lang. Hindi po sapat. Hindi sapat na meron kang spiritual na kaloob. Hindi sapat na masipag ka lang. Importante po ang mga ito. Ngunit sa harap ng maraming pagsubok, obstacles, at ito ay part ng disenyo ng Panginoon, ang ating maturity, ang tunay na pagkaunawa, understanding natin sa biyaya ng Panginoon sa atin, ang kaligtasan na ibinigay niya sa atin. Alam niyo po ba, ito ang magkakarga sa atin. Hindi ang ating kaloob, hindi ang ating maturity. Tama na magsikap tayong paglinangin natin ang ating spiritual na kaloob na ibinigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kailangan tayong maging competent sa ating ginagawa para sa Panginoon. Kung maglilingkod din po tayo, gawin na po natin ng tama. Kapag hindi tama yung ginagawa kasi natin sa church, nababurden lang ang church sa ating ministry. Kung nag-decide din tayong maglingkod, gawin na po natin ng tama. Ganon pa man, dahil maraming pagsubok tayong kakaharapin, maraming mga trials, kailangan din natin pagsikapang lumago ang ating pananampalataya upang magkaroon tayo ng strength, maging kamukha ng Panginoong Yesus. Kaya ngayon natin makikita sa ating ministry, sa ating buhay bilang mananampalataya, mas mahalaga ang maturity kesa sa spiritual na kaloob. Upang magpatuloy tayo sa gawain ng Panginoon na useful, kailangan natin ang humility, kamukha po ni Apostol Pablo. Si Philip Ryken sa kanyang commentary sa unang Timoteo, sabi niya, ang isang taong proud na mataas ang tingin niya sa kanyang sarili, ginagamit niya ang kanyang ministry para i-advance ang kanyang sarili. Ang nag-drive sa kanya para maglingkod ay ang kagustuhan niyang ma-recognize at ma-appreciate. Alam niyo po ba, malalim yan sa ating mga puso. Posibleng nakikita mo sa iba, pero maraming pagkakataon, ganyan ang motibo natin.
nakikita niya na kailangan siya ng Panginoon sa ministry upang umabante ang gawain. Pero ang isang broken Christian, ang sabi ni Philip Ryken, kapag sinabing broken Christian, winasak ng Panginoon ang kanyang pride. Kaya mababa ang tingin niya sa kanyang sarili. Ang isang humble na Kristiyano, nakikita niya na hindi siya karapat-dapat sa anumang ministry. Kahit ang kanyang paglilingkod ay awa, grace ng Panginoon sa kanya. Hindi siya kailangan ng Panginoon. Kaya kahit malayo sa spotlight, kahit hindi nakikita ng marami, sa isang Kristiyanong humble, naglilingkod siya ng masigasig at ginagawa niya ng tama ang kanyang ministry. Dahil alam niya at thankful siya sa Panginoon. Sa kabila ng kanyang pagkamakasalanan, binigyan pa siya ng ganitong pagkakataon na maglingkod. Nakikita niya na kahit yung ginagawa niya para sa Panginoon ay biyaya at awa lamang ng Diyos sa kanya. Madalas, ito yung karanasan natin, tayong mga mananampalataya. Kapag nagrereklamo tayo sa ministry at nadi-discourage tayo at gusto na nating tumalikod, hindi ba madalas nating sinisisi yung ating mahirap na situation, yung ibang tao na nagpapahirap sa atin, yung kahirapan ng buhay. Pilit nating sinisisi sa iba o sa ating sitwasyon. Pero ang problema pala ay nasa puso natin. Mataas lang ang tingin natin sa ating mga sarili. Ganito po yan nangyayari. Si John MacArthur, meron siyang magandang binanggit sa kanyang commentary. Kapag ang isang mananampalataya, ang sabi niya, ay naging mataas ang tingin niya sa kanyang sarili, nawawala yung sense of sinfulness. Hindi na niya nakikita ang sarili niya ngayon na makasalanan. Nagkakamali siya pero hindi siya ganon kasama. Maglilingkod yan gamit ang kanyang sariling kalakasan. At hindi yan magdidepende sa Panginoon. Sa unang tingin, parang okay lang. Makikita mo sa panlabas, okay lang. Pero magiging obvious yan kapag nakaharap yan ng pagsubok dahil wala siyang power, wala siyang kapangyarihan na nanggagaling sa Panginoon, pati yung effectiveness niya mawawala. Yung kanyang sigasig mawawala. Yung kanyang pagiging grateful sa Panginoon mawawala. At mas malinaw sa kanyang puso at kaisipan ngayon yung mga paghihirap, yung mga taong nagpapahirap sa kanya, yung mga problema niya. Kaya magrereklamo yan. Tatalikod, titigil sa paglilingkod. Anong nangyari? Nawala kasi yung pagdidepende natin sa Panginoon. Ang pagdidepende natin sa Panginoon, ito yung daanan ng kapangyarihan na nagmumula sa Diyos. Bakit nawala yung pagdidepende? Kasi tumaas yung tingin natin sa ating sarili. Kapag nawala yung pagdidepende natin, mawawala lahat ng mabubuting bagay sa ating buhay. At darating sa punto na pwedeng makipag-compete, makipaglaban pa tayo sa Diyos. Ang Panginoon, ang gusto niya ay i-glorify ang kanyang pangalan. Pero dahil nabubuhay tayo ngayon sa ating sariling kalakasan, ang gusto natin i-glorify ay ang ating sarili. Nakikipaglaban tayo sa Diyos. Ngayon natin masisilip at maunawaan kung gaano kaimportante ang araw-araw nagre-reflect tayo. Ini-examine natin ang ating mga sarili. Makita natin araw-araw ang maraming mga respetadong kasalanan sa ating mga puso. Maging malinaw sa atin ang ating mga kasalanan, hindi po ang kasalanan ng iba.
maging totoo sa atin na tayo nga ay mga makasalanan. At magiging totoo rin sa atin ang biyaya ng Panginoon. Kadalasan, ganito po ang nangyayari. Sa sobrang busy natin sa ministry o sa mga ibang mga lehitimong mga ginagawa natin sa ating buhay, napapabayaan natin ang ating daily devotion sa Panginoon. Kung gawin po natin ang ministry na walang maturity, ang ministry mismo ang sisira sa atin. Kapag kasi naglilingkod tayo at pinagpapala ng Panginoon ang ating ginagawa, napakadaling magkaroon ng kaisipan na malakas. Tayo. Kailangan tayo ng Panginoon. Kaya natin sa ating sariling kalakasan. At sa ganitong situation, paunti-unti, hindi man natin napapansin yan, nawawala yung pagdidepende natin sa Panginoon. Bakit? Kasi tumataas yung tingin natin sa ating sarili. Nawawala yung sense of sinfulness sa atin. Kaya nawawala ang power ng Panginoon sa atin. So ang ibig sabihin, importante sa atin ang ating daily devotion, daily examination ng ating sarili. Importante na makita natin na tayo nga ay makasalanan. Kaya kapag kinoconvict tayo ng Holy Spirit, tuwing nagbabasa man tayo ng Word of God, o tuwing nakikinig tayo ng ganitong klaseng preaching, huwag po nating iwasan. Dahil yan ang kaparaanan ng Panginoon upang makita nga natin na tayo nga ay makasalanan. Pero sa kabila nun, bakit ba tayo pinagpala ng sagana? Bakit tayo binigyan ng kaligtasan? At yan ang magbibigay ng kapangyarihan sa atin. Kaya napaka-importante ang payo ng Panginoong Yesus sa kanyang mga disipulo. Kanyang mga disipulo ay dumating na masayang-masaya dahil naging successful ang kanilang ministry. At wala pong masama doon. Tama po yun. Nakapagpalaya sila ng demonyo, gumawa sila ng iba't ibang milagro, at nakita sila ng Panginoon. Kinukwento nila ang mga mabubuting ginawa nila. At ang payo ng Panginoong Hesus sa kanila, huwag kayong lubos na masiyahan dahil nagsasubmit sa inyo ang mga masamang espiritu o nagiging successful kayo sa inyong ginagawang ministry. Tama na masiyahan tayo, pero maging lubos kayong masiyahan dahil nakasulat ang inyong pangalan sa langit. Iwasan natin maging extreme. Normal lang na maging masaya tayo kapag pinagpapala ng Panginoon ang ating ginagawang ministry. Yan ang isang paraan ng Panginoon para i-encourage tayo magpatuloy. Nabigyan tayo ng kasiyahan kapag tama ang ating nagagawa para sa kanyang pangalan. Ang sinasabi lang natin, tama na maging masaya tayo kapag tayo ay naglilingkod, pero ang lubos, ang malalim na nagbibigay ng kasiyahan sa atin ay ang kaligtasan natin. Sa kabila ng ating pagkamakasalanan, bakit nakasulat sa langit ang aking pangalan? Alam niyo po ba, yan ang patuloy na magbibigay ng power sa atin. Kasi mababa yung tingin natin, kaya mataas yung tingin natin sa grace ng Panginoon. At yan ang magsusupply ng power. Ang ibig sabihin, may problema yung puso natin. May problema. At hindi mo lang basta pwedeng pabayaan yan na maglingkod. Kailangan nating bantayan ang ating mga puso. Kaya merong daily devotion. Kaya merong daily reflection. Kaya merong daily self-examination.
para makita natin ang ating sarili. Kasi nga, napakadali para sa atin na maging bulag tayo sa ating pagkamakasalanan, at kapag nangyari ito, hindi natin ma-appreciate ang biyaya ng Panginoon. At kapag napabayaan natin ang maintenance ng ating kaluluwa, magiging useless tayo. Sigurado yan. Magiging miserable ang buhay natin. Napakadali para sa atin ang ma-discourage, ang tumalikod. Sa biyaya po ng Panginoon, bumitaw man tayo sa Kanya, hindi niya tayo bibitawan. At ito ang magandang balita. Ito ang reason kung bakit inaalaw ng Panginoon na mag-fail tayo. Inaalaw ng Panginoon na magkasala tayo. Inaalaw ng Panginoon na manghina tayo. Na tumalikod tayo pansamantala. Anong ginagawa ng Panginoon? Sinisira niya yung pride sa atin. Yung pagdidepende sa ating sarili. Na ito ang reason kung bakit useless tayo kasalukuyan. Upang makita natin na tunay nga, tayo ay makasalanan. Kasi nag-fail tayo. Tunay nga na hindi natin kaya kasi nagkasala tayo. Tunay nga na ako yung isang masama kasi tumalikod ako. At ngayon natin, ma-appreciate ngayon ang grace ng Panginoon na sa kabila ng aking pagkamakasalanan. Bakit hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos sa akin? Dapat ang pangalan ko nakasulat sa impyerno, hindi sa langit. At magpo-produce yan ng pagsamba, pag-worship, ng joy. At yan ang magsisilbing strength natin. Kaya aabante tayo sa gawain ng Panginoon. Magpapatuloy tayo sa kabila ng maraming pagsubok, paghihirap, dahil ang grace ng Panginoon ang nagsusupply sa atin, ang nag-iingat sa atin. Ito ang makikita natin kay Apostol Pablo. Makikita natin sa growth ni Apostol Pablo. Palalim ng palalim yung kanyang nakikitang kasalanan sa kanyang buhay. Sinyales ng maturity, nag-grow siya. So ganun din sa atin. Ang isang sinyales na nag-grow tayo, parami yung mga kasalanan na nakikita natin, pababa ng pababa ang tingin natin sa ating sarili. At the more na bumababa ang tingin natin sa ating sarili, yung kapangyarihan ng Panginoon dumarami sa atin. Dahil mas lalo tayo nagdidepende sa Kanya. At alam niyo po ba nangyayari yan sa ating daily devotion? Walang magic. Walang magic. Daily devotion. Araw-araw nakikita natin ang ating sarili sa salita ng Panginoon. Ini-examine at nagre-reflect tayo. At itutulak tayo sa biyaya ng Panginoon. At ang biyaya ng Panginoon ang magbibigay ng joy at power. Kaya anumang pagsubok ang dumating, anumang paghihirap, magpapatuloy ang isang mananampalataya, kamukha ni Apostol Pablo. Dahil ang biyaya ng Panginoon ang nagsusupply ng kapangyarihan sa Kanya. Kung ikaw ay nandito at walang saving relationship kay Jesus, merong ibinibigay na buhay na walang hanggan ang Panginoon. Ang sabi ng Biblia, ito ay biyaya ng Panginoon. Ang ibig sabihin ng biyaya, hindi yan nakadepende sa iyong performance. Hindi nakadepende sa kung ano ang magagawa mo para sa Panginoon. Ang kaligtasan ito ay nakamit na ng Panginoong Yesus nung siya ay namatay sa krus at muling nabuhay.
At ito ngayon ay ibinibigay na libre. Libre. Kanino? Sa mga taong hindi karapat dapat. Sa mga taong nagrebelde at makasalanan. Kaya naman, kailangan na makita mo na tunay nga na ikaw ay makasalanan. At ma-realize mo na tunay nga, ikaw ay papunta sa impyerno. Na totoo nga hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. At totoo pala yung ginawa ni Kristo sa krus. Na siyang aking naging kahalili upang ako na makasalanan ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa ganitong paraan, sinasabi ng Bible, kung ikaw ay mananampalataya ng tunay, matatanggap mo yung biyaya ng Panginoon. Yung libreng kaligtasan na nakamit na ni Kristo sa krus. Blessing na ibibigay ng Panginoon sa iyo. Dahil ito ay undeserving, hindi ka karapat-dapat, kaya tinatawag na biyaya ng Panginoon. Sana, tanggapin mo ang biyaya ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa iyong biyaya. Nakikita po namin, Panginoon, kung gaano kami kahina sa maraming pagkakataon, Panginoon. Hindi namin nakikita ng malinaw ang aming pagkamakasalanan. Nakikita namin malinaw, Panginoon, ang kasalanan ng iba, pero hindi ang aming mga kasalanan. Mas totoo sa amin, Panginoon, ang maraming paghihirap na aming nararanasan at hindi ang biyaya mo na ipinakita sa krus ng aming Panginoong Yesus. Pero salamat, Panginoon, sa maraming pagkakataon na bumitaw kami. Hindi ka bumitaw sa amin. At ang iyong pag-ibig, kailanman, hindi magbabago. Kaya naman, Panginoon, salamat. Gawin mo pong totoo sa amin ang iyong biyaya. I-strengthen mo po ang iyong church. Anumang makamit po ng iyong iglesia, mabuting magawa ng iyong iglesia, Panginoon. Gawin mo pong malinaw sa amin na hindi dahil sa aming sipag at kagalingan, kundi dahil lamang sa iyong biyaya, Panginoon. I-glorify mo po ang iyong biyaya sa buhay ng iyong iglesia. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Tayo po'y tatayo.